Hello po, ito po yung aircon na hindi daw lumalamig, sabi ni customer. Actually, nakakakilala ko to, kaibigan ko tong may-ari na to. Yung pinuntahan ko, hindi siya lumalamig. So, yan o. Yan ang nangyayari sa kanyang outdoor. Nag-yellow yung kanyang high side. So baka katulad din ng mga unit niya, pag hindi lumalamig, baka maaari niyan din ang problema. Ang brand po niya is Carrier. Niligtas ko na po yan, nilagyan ko ng nitrogen. Nakita ko po sa high side niya, yung sa maliit na tubo po, yan po yung parang bula-bula. Yan po kung nakita Ano yan? yung leak niya. So ang ginawa ko Ito, 50 lang. is Labas naman eh. Pagka hindi lumabas, dagdagan ko yan. Ito, lumabas na. Nakuha naman sa pag-tighten, sa pag-higpit lang ng nut niya. Yan po, ang lakas ng ano niya. Humihinga, parang humihinga. Yan po lumalabas yung refrigerant niya, kaya naubos. Hanggang sabi ni customer na wala na raw lamig. Kaya unti-unti. Nung kinuhanan ko yan ng gauge, umabot na lang sa sa 30 PSI. Umaandar yun. Habang umaandar. Ayan po na. Yan po yung susunod na ginawa ko is binacuum ko na siya. Pagkatapos kong mahigpitan na yung yung kanyang nut. Kasi nawala na yung kanyang nawala na yung kanyang pagbula-bula. Ibig sabihin na umukay na yung pag-tighten natin sa plug natin. So binacuum na natin. Binacuum po natin mga 30 minutes. 30 minutes po natin yung binacuum. So pagkatapos po na mag-vacuum tayo ng mga 30 minutes, pero 20 minutes pwede na rin po. 30 minutes po namin binacuum na, tapos kinargahan ko po ng R32. R32 po ang refrigerant niya eh. So ayan po ang ginagawa ko. Pagka kabit ko po niyan, siyempre ipaparge muna natin ng 1 to 3 seconds para yung hangin nung sa hose na dilo na yan is lumabas, para purong refrigerant lang ang pumasok sa ating unit. Ayan po nga yun. Pasensya na po, wala po akong katulong na gumawa dyan eh. Ako lang mag-isa eh. So kaya hirap na hirap ako magkuha ng video. Ayan po yung pinaparging ko na mga 3 seconds lang naman, para lumabas lang po yung hangin niya, para yung purong refrigerant talaga ang papasok sa ating unit, para paglamig niya maganda talaga. Ayan. Pinaragahan ko nga po pala yun mga 150, tapos pinaandar ko na yung unit para sa initial charge po. Nilagyan ko ng mga 150 yata. Ayan. Tapos habang pinaandar, kinakargahan po natin hanggang sa maabot niya ang 150 PSI. Sa R32 po kasi 150 PSI, yun po yung tamang karga niya. Kaya okay. Nagkakarga po tayo ng unti-unti. Hindi po kasi pwede biglayin niya, baka masira rin yung valve. Ang pagkarga po is paunti-unti lang. Tapos gas lang po ang ipapasok natin. Huwag po natin itatao pag R32. Baka po mabulunan yung valve. Yan. Para po sa mga technician na bago, yan, ganyan po. Unti-unti ko lang po paglalagay niyan. Nasa 140 na po yata ito.
nakalagay na refrigerant yan eh. Kaya lumalamig na yan sa loob. Kaya tanong ko na sa customer kung malamig na sa loob, pero kulang pa rin. Kaya dinadagdagan ko pa rin yan. Ay wala, ano pa lang pala 70 pa lang pala. So ayan, dinadagdagan natin unti-unti. Hindi po kasi pwedeng biglain, baka masira yung valve po sa loob ng compressor. Kaya pagkakarga natin talaga unti-unti lang. Pag po nagbukas tayo, ayan po, tingnan ko na rin ang amperahe para sabihin na rin po yung paghanap ng pagtingin sa pressure nya at sa total ampere po sa amperahe po nya. Habang nagkakarga po tayo, minomonitor po natin yung amperahe nya at saka yung pressure po nya. Sa name plate po pala nakalagay yung is umabot sa 2.2 to 8.3. Alamig na doon, pre. Inunti-unti ko pagkarga po yan 5 ampere na po kasi habang dinadagdagan ng karga, tumataas na po yung amperahe niya kasi nagkakaroon na ng load. Kasi isa lang po ako dyan eh. Sensya na, di masyadong maganda pagkakakuha ng video. Ayan po, makikita nyo po 140 na yata yan. Pero dinadagdagan pa rin natin kasi baka hindi pa rin hindi pa siya talaga nagsisirculate sa loob yung niya, yung refrigerant nya. Baka hindi pa kumakalat sa lahat ng parte. Ayan po, yung pag-yelo po na nawala na po dyan. So pag po nag-yelo sa mga customer po, sa mga bagong technician, pag nag-yelo yung inyong tubo, yung tubo ng aircon, isa po sa dahilan na na kulang na refrigerant. So ang refrigerant niya is naubos po. So sa mga customer naman po, tandaan nyo po na hindi po basta-basta na uubos ang refrigerant. So kung nabawasan ang refrigerant, ibig po sabihin na may leak. Huwag po kayo maniniwala na kakargahan na lang kasi babalik po uli yun. Baga may mga technician po kasi tayo na ganun talaga ang ginagawa eh. Pero kung alam niyo po mga customer na hindi pwedeng kakargahan lang para hindi na paulit-ulit ang problema. So pagka po may kulang refrigerant, sigurado po may leak yun. Kaya po tinitingnan ko na yung lamig sa loob. Medyo malamig na rin po yan. Saka medyo malapit na rin po sa 150 pressure po yung karga ng refrigerant natin sa outdoor. Kaya inaano ko na rin po yung temperature sa surrounding. Actually po medyo malaki po yung area niya eh. Kasi ang nakalagay dyan sa sala, 3 aircon po yan eh. Bali isa lang po yung pinanda para matesting lang, kaya yan po yan. Kaya hindi ko naman makikita na kukuha na talaga ng yung ambient temperature talaga ng area talaga, kasi 3 po dapat talaga yung pinapagamit yan. Yan po, nakumpleto na po natin yung ating karga para yung lamig niya is makumpleto na rin. Habang minamonitor yan, sinala ko na po yung freon kasi halos kompleto na rin po. Monitoring na lang tayo. So 150 na po yung pressure dyan. Minamonitor pa rin natin. Sensya na po medyo magulo yung video dahil isa lang po kami ginagamit ko dyan. Ayan po,
monitor pa rin natin yung amperahe niya at saka pressure. Sa mga baguhan ko, bantayan niyo po yan yung, yung amperahe niya pati pressure talaga. Doon po talaga kayo tumutok para hindi tayo masobrahan sa pagkakarga. Pero sa mas accurate po talaga ang kailangan natin gawin sa mga baguhan ko, tinitimbang talaga. So ito hindi ko na rin po kasi hindi ko na kasanayan na magtimbang eh. Pero okay naman tong pag-ano natin sa pagtatansya. Basta monitor lang natin pressure tsaka yung amperahe. Mandar na naman. Medyo okay na. Tinok mo ron? Mandar eh. Ayan dito, mandar dito. Bumaba dito pressure. Pinapatay ko na po yung Bumaba yung pressure dito. tsaka pinabol check ko po ulit kung meron pang leak Ay, po suction. sa bandang high side na tubo. Yan, medyo Mababa? monitor ko po ng medyo matagal baka kasi bumalik pa yung kanyang meron pang leak. Pati po yung mga dugtungan niya, lahat po ng dugtungan niya tinek up ko na rin. Sa mandar yung pan. Kaya please subscribe, like, share and comment. Salamat po.